May nagtanong sa akin, "Hello po, ask ko lang po, may utang po ako sa Ola at nagkapatong-patong na po. Ito po ang text sa akin ng Ola. Good day, Mr. and Miss. This is from the legal department and we would like to inform you that we have already received our requested certificate of file action so that we can file a case of A.M. number 08-8-7-SC Small Claims Act of 2016 for your unsettled loan, neglect, fraud case, and breach of contract. If you will continue to ignore or will not settle your obligation, this possible issued certificate of file action will allow us to file these cases against you. If you wish to settle now amicably, you can notice us by contacting us through this number. Sana po mapansin." Okay. Well, the possibility po, yes. Okay, kasi lahat po naman ng lending, financing at bangko ay may karapatan magsampa talaga ng kaso pag hindi ho kayo nakabayad ng utang. Unfortunately ho dyan sa mga OLA na yan, no, hindi nila gagawin yan. Bakit? Kasi po, nangaharas po sila eh. No? Tsaka, ang laki ho nung kinakaltas nila dun sa processing fee. Di po ba? Hindi ho sila sumusunod sa kautusan ng SEC. No? So, mababaliktad ho sila pagka yan dinala nila ng korte. Tsaka may isa pa ako napansin dito. No? Natawa lang ho ako kasi sabi nila, sa legal department daw po sila ng OLA. Pero kung ikaw po ay nasa legal department, dapat alam nyo ho yung mga terminology. Okay? Ako ho kasi hindi naman ho ako abogado, talagang nagkakamali po ako, no, dun sa mga terminolohiya na kanilang ginagamit. No? Pero sila ho, di ba, may alam mo sila sa batas. Certificate of file action, mali po. Certificate to file action. Okay, so mali po yung dapat po alam nila yan. No? Tsaka, hindi naman ho na nila kailangan na certificate to file action eh. Dahil sila ho ay korporasyon, sila ho ay kumpanya. No, hindi na ho sila i-entertainin sa barangay. No? So pagka hindi kayo in-entertain sa barangay, paano ho kayo makakakuha ng certificate to file action? Ano po? Saka hindi ho ito nire-request ang certificate to file action. Okay? Hindi ho ito yung pupunta kayo ng barangay i-request. Hindi ho. No? Ang certificate to file action po, ibinibigay yan ng barangay kung wala hong kasunduan or may failure ng kasunduan, no, sa barangay. Kung hindi naman ho kayo naka-receive ng imbitasyon sa barangay at wala kayong pag-uusap nitong OLA na to sa barangay, paano ho magkakaroon ng certificate to file action yung OLA na yan? Hindi po ba? So, mali. No? Tama naman po na kailangan na certificate to file action. Hindi off. Certificate to file action, no? Para makapagsampa ka ng legal na aksyon, no? Or kasong legal. Kung ang nagpapautang po ay isang individual, no? Hindi po siya korporasyon. No? Kung yung individual po na yon hindi makasingil, pupunta ho talaga siya sa barangay, no, para po mag-request ng conciliation proceedings, no. So pag-uugnay no sila ng barangay, no, mag-uusapin, no. Tapos kung walang pag-uusap, bibigyan ho sila ng certificate to file action para po diretso na ho yan sa small claims court o kung saan man nila po pwedeng gamitin. No, pero yung mga korporasyon po, hindi na ho talaga sila hindi na ho sila pinapansin or ini-entertain sa barangay. So, hindi ho sila makakakuha ng certificate to file action. Di po ba? So, huwag nyo takutin yung sarili ninyo regarding ho dito sa mga ganito. No? Tsaka, basahin nyo maigi yung message niya. No? Ang nakalagay naman kasi ho dito, no? If you will continue to ignore or will not settle your obligation, this possible issued certificate of file action will allow us to file
these cases against you. If you wish to settle this now amicably, you can notice us by contacting us through these numbers. Kung may binigay naman sa number sa inyo, makipag-usap po kayo. Sa kanila naman na galing, no? Na pwede nyo siyang bayaran. No? Nakalagay naman may contact number naman ibinigay. So, tawagan nyo po. Makipag-usap po kayo sa kanila. No? Kasi hindi po pwede na kada hindi kayo makakapagbayad, no? At may message kayo na na ma-receive. Tataguan nyo po. Hindi ganoon. May obligasyon kayong kailangan to pa rin Nakahiram kayo sa kanila. Nandun na ako. Ano po? Ang laki nung binawas, no? Kung talagang nalalakihan kayo dun sa binawas, kasi nga hindi naman na-explain sa inyo, no? Di bayaran nyo kung magkano yung na-receive ninyo. At least, alam nyo sa sarili nyo na bayaran nyo na siya. O di ba? Ganun ang gawin ninyo. Pero ang dapat talaga dyan, bayaran nyo kung magkano yung na-approve sa inyo. O kung na-approve sa inyo is 3,000, bayaran nyo yung 3,000. No? Kahit pa sabihin nyo na binigay sa inyo 1,500. No? Pero kung hindi talaga kayo komportable bayaran nyo 3,000, hindi bayaran nyo yung kung magkano yung natanggap nyo. At least nagbayad kayo. Po ba? Yun obligasyon natin yan na bayaran yung nahiram natin. Uulitin ko po, ako po ay maniningil. Kolektor po ako. Kaya wala akong ibang sasabihin sa inyo dito sa mga videos ko na ginagawa, kundi magbayad kayo. Magbibigay lang ako ng mga pointers at advices or mga konting kaalaman sa sa mga batas nakakasakop sa larangan ng utang yung mga ganun maibibigay ko sa inyo at kahit papaano makakatulong ito para mabawasan yung isipin niyo at nang hindi matorture yung pag-iisip niyo kaiisip. Di po ba? Kasi mahirap yun pagka yung yung lagi kayong isip ng isip sa isang bagay. Baka mamaya magkasakit pa kayo niyan. Yun ang kasi yun ang maiwasan nyo yung ganyan. Magkaroon kayo ng sakit Di po ba? Pero yung mga ganito po, may mensahe naman na pwede nyo siyang ayusin amicably. Tawagan nyo po, binigyan naman po kayo ng number. Di po ba? So makipag-usap po kayo sa kanila. Para maayos nyo na po. Kayo at yung lending lang naman po. Kayo at yung OLA, Kayo at bangko, kayo at financing lang ang makakaayos niyan. Po. Ngayon, kung mayroong usapin legal na po, kailangan nyo pong kumuha ng abogado. Di po ba? Pero sa ganito po, kagaya yan, OLA, sinabi ko naman na hindi sila pupunta doon sa sa korte kasi nga mababaliktad pa sila, sinabihan naman kayo. Kasama naman doon sa message na pinapasagot nyo po sa akin na pag kumbaga po pwede nyo siyang ayusin amicably. So tawagan nyo, binigyan naman kayo ng number. Ako po lagi ko pong sinasabi rito sa aking mga videos na pagka po tayo ng utang, kailangan po natin bayaran. Nasa batas po yan. Tsaka po kung tayo mangungutang, yun lamang pong sapat at pasok dun sa ating kakayanan bayaran, which is yung pong ating disposable income. Wag po tayo lalampas doon kasi mahihirapan talaga tayo. Tsaka wag po natin gagawin na mape-pressure tayo dun sa mga sinasabi ng mga OLA na yan. Kasi pagka na-pressure tayo, mangungutang lang kayo sa ibang mga OLA o sa ibang mga financing, lending o bangko para mabayaran nyo sila. Mangyayari tapal dito, tapal doon, mangyayari niyan. Bababaon na kayo sa utang. Kagaya nung sinabi nyo dito, nagkapatong-patong na po. Iwasan nyo po yan. Kasi pagka nagkapatong-patong kayo talaga sa utang, lalo na sa OLA, puro sakit lang ng ulo ang nangyayari. Para kayong kumuha niya ng bato, pinalo nyo sa ulo. Kasi paulit-ulit kong sinasabi, yan mga kolektor kuno ng OLA hindi marunong maningil. Puro lang yan, puro panghaharas, pambabarag, Yun lang alam gawin niya kasi hindi naman sila talaga marunong maningil. Wala nagturo sa kanila.
Ultimo ho, yung mga manager ng mga yan, wala akong alam sa paniningil. Kasi kung may alam yan mga manager na yan sa paniningil, o hindi kayo makakaranas ng ganyang harassment. Di po ba? Dapat nakukorek nila. O, di po ba? So, wag ho kayong matakot dun sa mensahe na yan. Ano ho? Bukod do sa mali na yung yung certificate of file action, dapat ho yan certificate to file action. Okay? Hindi ho nila kayang gawin yan. Kasi ho, nangaharas nga ho sila. Tapos yung ipinapataw ho nila ng mga is very exorbitant. Di po ba? So, kontakin nyo sila. No? Makipag-ugnayan kayo sa kanila, makipag-usap kayo sa kanila. Harapin nyo po. No? Harapin nyo po yung inyong obligasyon. Wala naman ho. Wala ko kung magagawa doon. Kailangan nyo harapin. Ang maibibigay ko lang ho sa inyo is payo. Ano po? No? Yung control ho sa pag-iisip ninyo, sa puso ninyo, nasa sa inyo po yan. Binigyan na ho kayo nung OLA ninyo, ng contact number. Ano po? So, kontakin nyo po sila. Makipag-ugnayan po kayo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.